Ating simulan ang banal na misa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo lahat. At sumayo rin. Sa lahat ng mga kapanalig na nakikinig at nanonood po ng ating Healing Mass, sa mga oras na ito, ngayon po ay ginugunita po natin si Santa Teresa ng Avila, isang dalaga at pantas ng simbahan. Sa mga oras na ito, ialay po natin ang banal na misang ito sa lahat ng mga nakikinig nating mga kapanalig na humihingi ng kagalingan sa ating Panginoon. Kung kaya mga kapatid, aminin natin ang ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong Espiritu ay siyang nagbunsod kay Santa Teresa upang magpamalas ng landas ng dapat kamting kaganapan ng sambayanan. Ipagkaloob mong kami ay magsalo sa itinuro niyang galing sa iyo at mag-alab sa hangaring maging tagapagtaglay ng tunay na kabanalan mo sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, pinalaya tayo ni Kristo upang manatiling malaya. Magpakatatag nga kayo at huwag nang paalipin ulit. Akong si Pablo ang nagsasabi sa inyo, kapag napatuli kayo, pinawawalang kabuluhan ninyo si Kristo. Sinasabi ko sa inyo at sa sinumang napatutuli, kailangang sundin niya ang buong kautusan. Ang nagsisikap na maging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan ay napahiwalay na kay Kristo at wala ng karapatan sa habag ng Diyos. Ngunit umaasa kami na sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ay aariin kaming matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa mga nakipag-isa kay Kristo Jesus, wala nang halaga ang pagtutuli o di pagtutuli. Ang mahalagay ang pananampalatayang nakikita sa gawang udyok ng pag-ibig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Ang dakilang pag-ibig mo sa akin ay ipahayag, at ayon sa pangako mo poon, ako ay ililigtas. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Tulungan mong ihayag ko yaong tunay na balita. Yamang sa iyong kahatulan, lubos akong may tiwala. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Lagi akong tatalima sa bigay mong kautusan. Susundin ko ang utos mo habang ako'y nabubuhay. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Ako na may mamumuhay ng payapa at malaya. Yamang ako sa utos mo'y sumusunod namang kusa. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis. Di masayod ang galak ko, pagkat aking iniibig.
Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Mahal ko ang iyong utos, yaong aking igagalang. Sa aral mo at tuntunin, ako'y magbubulay-bulay. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayuri. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagkatapos magsalita ni Jesus, siya'y inanyayahan ng isang pariseyo upang kumain, kaya't pumunta siya sa bahay nito. Pagdulog sa hapag, nagtaka ang pariseyo nang makita niyang kumain si Jesus nang hindi muna naghugas ng kamay. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Kayong mga pariseyo, hinuhugasan ninyo ang labas ng tasa at pinggan, ngunit ang loob ninyo'y punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Mga hangal, hindi ba't ang may likha ng labas ang siya ring may likha ng loob? Ngunit ipamahagi muna ninyo sa mga dukha ang mga laman ng mga sisidlan at magiging malinis ang lahat ng bagay para sa inyo." Mga kapanalig, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang tanghali po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig ng Healing Mass, mga kapanalig. Ngayong araw po na ito, ipinagdiriwang po natin si Santa Teresa ng Avila bilang isang dalaga at pantas ng simbahan. Siya po ay ipinanganak noong Marso 28, 15th century sa Avila, Spain. At siya po ay nakanonize noong 1622. At siya po ay itinaas bilang isang pantas ng ating simbahan noong 1970 by Pope Paul VI. At siya po ay isang Spanish nun, especially para po sa Carmelite nun. At ngayon po, siya po ay isa sa mga great mystics and religion women of the Roman Catholic Church. At binigyang diin ni Santa Teresa ng Avila yung tinatawag na contemplative character of Carmelite life. At siya po ay isang originator of the Catholic Carmelite Reform, which restored. At siya rin po ay kinikilala bilang isang author ng The Way of Perfection. Isa sa kanyang mga isinulat bilang isang spiritual classics. At siya po ay itinuturing bilang patron para sa mga mayroong headache sufferers at Spanish Catholic writers, manunulat. Sa ating ebanghelyo, narinig po natin ang isa sa paghamon ni Jesus para sa mga pariseyo. At lingid po sa ating kaalaman, ang mga pariseyo po, sila po yung mga dalubhasa sa mga kautusan noong panahon ni Jesus. At isang katanungan po ang maaari ko pong ibungad sa inyo, sa lahat ng mga nakikinig na mga kapanalig. Naranasan mo na bang pagkaitan ang sarili ng isang gustong-gustong bagay para may maibigay sa may mas nangangailangan sa iyo? Nakita po natin sa ating ebanghelyo na mas binigyang diin ni Jesus ang kahalagahan ng kalinisan na panloob kaysa sa panlabas. Ika nga ng aming founder na si Father Polinar, may dalawang uri ng transformation. Unang-una, tinatawag po natin itong inner transformation at pangalawa, yung tinatawag po nating outer transformation. Pag sinabi po nating outer transformation, ito po yung panlabas na pagbabago.
Ito po yung mga nagagawa na isang tao na kapag ka nais niyang may baguhin po siya sa kanyang sarili, physical na pangangatawan, nagkakaroon po ng tinatawag na change or changes or pagbabago. Natatransform ang kanyang physical na panlabas. Pangalawa, na binigyang diin ni Jesus yung tinatawag po nating inner transformation. Sapagkat itong inner transformation ay napakahalagang pagnilayan natin sa Ebanghelyo. Sapagkat ito po ay tumutukoy sa panloob na pagbabago na nais baguhin ni Jesus ng mga Pariseo. Dahil sa kanilang panlabas na tinatawag na religious practices while neglecting the condition of their hearts. Ang mga Pariseo po kasi mas binibigyan nilang diin yung tinatawag na religious practices sapagkat sila po ay napaka-meticulous or meticuloso pagdating po sa tinatawag na observance of the law. Pero hindi ito yung mas binibigyan ng Diyos na si Jesus. Hindi ito yung mas mahalaga para kay Jesus. Ano ba ang mas mahalaga? Para kay Jesus, napakahalaga yung tinatawag na pagsasabuhay ng mga batas sa tunay na buhay ng mga Pariseo, at ito ay mababaw lamang na paglilingkod. Kapag nas nakatuon, alam nila yung mga kautusan pero hindi nila ito ini-apply or isinasabuhay. Ito po ay napaka-superficial para sa paningin ni Jesus. Isang punto po sa ating ebanghelyo ang maaari po nating pagnilayan sa ating ebanghelyo. Ang kahalagahan ng tinatawag nating inner purity or yung pagkakaroon ng sincere hearts. Ano ba itong tinatawag na inner purity? Yung kalinisan ng ating panloob. Yung maging malinis yung ating motivation sa bawat gagawin natin at isasakilos po natin. Ang tunay or true purity ay matatagpuan sa ating puso, lalo na't kung ito ay bukal na ating ginagawa, kung ito ay mayroon tinatawag na malinis na intensyon ng walang hinihintay na kapaligid, na mayroon kalakip na 3 punto ang nais ko pong ibahagi sa inyo or aspeto upang ito ay ating mapagnilayan. Unang-una, yung tinatawag po nating pag-ibig. Pagka ang ating purity ay tunay at ito ay genuine, ito ay nilalakipan ng pag-ibig. Pangalawa, hindi lamang pag-ibig ang maaaring makita sa atin, kundi yung tinatawag po nating pagkahabag. Saan pagkahabag? Saang punto? Pag tayo ay marunong magmalasakit sa ating kapwa, pagka ang pag-ibig, ang kautusan na ito, ay ating nilalakipan na mayroong pagkahabag sa pamagitan ng pagtugon sa pangangailangan ng ating kapwa. Maging ito man ay miyembro ng ating pamilya, nangangailangan, yung mga taong simbahan, yung mga taong nakikita natin sa mga laylayan ng ating lipunan na nakakasalamuha po natin sa pang-araw-araw na pamumuhay. Pag alam natin ang salitang pag-ibig, hindi lamang ito knowledge na nakatatak sa ating isip, kundi ito ay ipinapakita din natin sa pamamagitan ng kalakip na pagkakaroon ng pagkahabag, sapagkat ang pagkahabag ay kalakip ng gawa. Ikahuli, hindi lamang yung tinatawag na pag-ibig at pagkahabag, kundi yung katarungan sa ating kapwa, sa ating sarili at sa mga taong nakapaligid sa atin. Sa ating ebanghelyo, tayo ay tinatawag ng Diyos para suriin natin ang ating buhay, ang ating mga puso. Lalo't higit yung ating kilos o ginagawa na ito pa ba ay nakaugat pa ba sa ating buhay pag-ibig sa Diyos o sa ating kapwa? At tingnan din po natin, napipilitan lamang po ba tayo sa ating paglilingkod o napipilitan lamang ba tayo sa ating mga ginagawa? Kung pure or genuine ang ating pagtulong sa ating kapwa, ibig sabihin hindi ito napipilitan. Hindi ito hinahanapan ng anumang kondisyon sa ating kapwa. Kung kaya pinakamahalaga aral sa ating buhay, ngayong narinig po natin sa ating ebanghelyo. Sabi nga, the way of perfection
tayo po ay lumalakad patungo sa landas ng kabanalan. Ibig sabihin, wala po isa sa atin ang perpekto. Lahat po tayo ay nagpupumilit na makasunod sa ating Panginoon. Ngayon, sabi nga ng Diyos, tayo ay tinawag niya hindi para maging sikat o mas higit na maging kilala. Tayo ay tinawag ng Diyos para magpumilit na maging tapat sa Kanyang kautusan at sa Kanyang paningin. Kung kaya ito ang maiiwan ko sa lahat ng mga nakikinig at nanonood, mga kapanalig. Unang-una, napakahalaga na makikita sa atin yung pagiging bukas palad. Pangalawa, dapat naroon yung dalisay na puso katulad ng isang bata, lalo tigit sa mga dukha na nangangailangan ng presensya ng ating Panginoon sa pamagitan po natin. At ikahuli, yung kayang tumupad sa salita ng Diyos para hindi lamang sa sarili, kundi para sa lahat. Amen. Nagsama-sama tayo sa pagiging hindi karapat-dapat. Itinataas natin ang ating mga isip at puso sa Diyos Ama at nilalahad natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang simbahan, lalo na ang kanyang mga pinuno, naway isa puso ang gawain ng pagbabago at pagbabalik loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga opisyal ng gobyerno, naway magpakita ng tunay na malasakit para sa katarungan, dangal at pagkakaisa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga nagtatrabaho sa media, naway akayin ang mga tao sa katotohanan at isulong ang pinahahalagahan ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng pag-asa, kagalingan, lakas at kasiyahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga tapat na yumao, naway bigyang gantimpala ng Panginoon sa kanilang tapat na paglilingkod ng walang hanggang kaligayahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming ibigin at paglingkuran ka sa Espiritu at katotohanan sa pamagitan ni Kristo ang aming daan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga alay sa iyong kadakilaan na pinaghandugan ni Santa Teresa nang naglilingkod para sa paglilingkod niyang iyong kinasihan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa na maanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang maalagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos sa ngapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at ng walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalat. Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamon namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay na aming Papa at ni Onesto na aming Obispong tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak, kaisa ng mga apostol, ni Santa Teresa at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, parang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at paglawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa gusto, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling nami kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapanalig, peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig,
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapagsalo mo sa pagkaing iyong bigay ang tapat mong angkan. Gawin mong alinsunod sa halimbawa ni Santa Teresa, kami laging masayang makaawit ng pag-ibig mong walang maliw kailanman sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Before the final blessing, patalastas, bilang paghahanda sa nalalapit na araw ng mga yumao nating mahal sa buhay, ang Veritas Eucharistic Advocate ay muling magkakaroon ng e-candle at e-mass card. Para po sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan lang po sa Religious Department. Tumawag lamang po sa 8925-7931 Lok 129-131-137 o mag-text sa 0917-631-4589 at hanapin si Binibining Rene Jose o si Miss Ali Nahe. Maraming salamat po mga kapanalig. Sumainyo ang Panginoon At sumayuri at pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig at pagpapala ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magsingawit kayo sa Panginoon.